Isa sa napakasarap na karanasan ay ang makapaglingkod sa ating mga kapamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid sa iglesia, at sa ating kapwa. Higit sa lahat ay sa ating Panginoon. Magamat masaya tayo sa paglilingkod, ay nakakaranas din tayo ng mga pagsubok at tayo ay nagkakasala laban sa Panginoon. Ngunit isang mahalagang bagay na kapag tayo ay nagkasala, ay makilala natin na tayo ay nagkasala laban sa Diyos at tayo ay muling hihingi ng tawad mula sa Kanya. Nais kong balik-aralan natin ang isang kasaysayan sa Biblia ng isang babae na may ganitong karanasan. Siya ay si Miriam. Ang kasaysayan ni Miriam ay isang halimbawa ng kahanga-hangang pagpapatawad ng Diyos sa lahat ng mga nagkakasala. Mahal ni Miriam ang Panginoon, ngunit pinayagan niyang lumago ang isang masamang pag-uugali at dahil dito, napasama siya. At siya ay pinarusahan ng Panginoon, ngunit pinanumbalik din siya. Ang gayong mapagpalayang pagpapatawad ay maaari din nating maranasan, katulad ng naging karanasan ni Miriam. Nais kong bigyang pansin ang tatlong bagay sa kanyang naging karanasan. Una ay ang kanyang katapatan sa tungkulin. Ikalawa ay ang kanyang kakayahan sa pangunguna. At ang ikatlo ay ang kanyang pangangailangan ng pagpapatawad. Kung ating balik-aralan ang aklat ng Exodo sa chapter 1, ang Haring Parao ay natakot na dumami ng dumami sa bilang ang mga Israelita at sila ay maging isang malakas na bansa at sila ay magrebelde laban sa Ehipto. Kaya sila ay nagplano at sa chapter 1 verse 22, iniutos ng Haring Parao na lahat ng mga ipapanganak na mga Israelitang lalaki ay itatapon sa ilog at hayaang mamatay. Samantalang ang mga sanggol na babae ay papayagang mabuhay. Sundan natin ang kasaysayan sa Exodus chapter 2 verses 1 to 4. Mula sa lipi ni Levi, ipinanganak ang isang sanggol. At sa loob ng 3 buwan, siya ay iningatan upang hindi mapatay ng mga Ehipsyo. Subalit pagkalipas ng 3 buwan, ang sanggol ay hindi na kayang itago sa kanilang bahay. At ang sanggol na ito ay walang iba kundi si Moses. Kung kaya't pinagplanuhan ng pamilya kung paano siya itago at manatiling buhay. Ang kanyang ina at ama ay gumawa ng isang takbang na yantok. At ito ang tinagurian nating basket at kung saan isinilid si baby Moses at itinago sa ilog. At dito na nag-umpisa ang tungkulin ni Miriam bilang kanyang ate. Siya ang inatasan na maging tagapagbantay ni baby Moses. Bilang isang ate, ginampanan ng masaya ni Miriam ang kanyang responsibilidad at tungkulin sa kanyang kapatid. Sa kabila ng pagod, puyat, at pagsasakripisyo ng mga bagay na kanyang pansarili, siya ay naging masaya na makapaglingkuran ang kanyang kapatid. Binantayan niya ito at hanggang sa dumating ang panahon na ang prinsesa ay dumating upang maligo doon sa ilog. Nakita natin sa kasaysayan na hindi napahamak ang sanggol na isinilid sa basket upang itago doon sa ilog dahil ang kanyang ate Miriam ay naging responsable at naging tapat sa kanyang tungkulin. Nang dumating ang prinsesa upang maligo sa ilog, nakita niya ang basket na lumulutang doon sa ilog at kanya itong ipinakuha.
Nang kanilang buksan, ito ay isang sanggol na lalaki at ang sanggol ay umiyak at ayon sa tala, kinaawaan ito ng prinsesa. At nakita ni Miriam ang nangyari dahil sa kanyang pagbabantay sa kanyang kapatid. Lumapit siya ng walang takot doon sa prinsesa at sinabi, "Kukuha ba ako ng isang tagapag-alagang Hebrea para sa sanggol na ito?" Kaya't sumagot ang prinsesa, "Yumaon ka at kumuha." Mga kapatid at mga kaibigan, ang katapatan sa tungkulin ni Miriam bilang isang ate ay kanyang ginampanan, kung kaya't ang sanggol na si Moses ay hindi napahamak. Sa kabila ng kanyang pagsasakripisyo, ang batang kanyang inaalagaan ay naging ligtas. Ang prinsesa ay nagtagubilin ng mga tagubilin sa ina ni Moses hinggil sa pag-aalaga para sa sanggol at siya ay nagbayad para sa kaupahan ng pag-aalaga. At alam natin kung anong nangyari sa kasaysayan. Lumaki ang sanggol na may pagkatakot sa Diyos at ito ay dahil sa tapat na pagbabantay ng isang ate Miriam. Ang sumunod na pagkabanggit sa pangalan ni Miriam ay makikita natin sa Exodus 15:20. At basahin natin upang ating malaman kung ano ang kanyang naging katungkulan. At si Miriam na propetisa na kapatid ni Aaron ay tumangan ng isang pandereta sa kaniyang kamay. At sumunod ang lahat ng mga babae sa kaniya na may mga pandereta at nagsayawan. At sila'y sinagot ni Miriam, "Umawit kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay ibinulusok niya sa dagat." Maliwanag na si Miriam ay isang propetisa ng Diyos at naglingkod ng tapat sa Diyos. Bukod dito, siya rin ay isang choir leader sa kanilang kapanahunan. Ngayon naman ay tingnan natin ang naging kasalanan ni Miriam. Ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 12, 1-3. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya ay nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, "Ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin?" At narinig ng Panginoon. Ang lalaking ang si Moses ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Dito ay makikita natin ang dalawang magkapatid na si Miriam at si Aaron ay nagkaroon ng pagtatalo at diskusyon laban sa kanilang kapatid na si Moses. At nakita natin na nagalit ang Panginoon. Ngayon ay sundan natin kung ano at paano hinandle ng Panginoon ang tatlong magkakapatid sa ganitong kalagayan. At sinalita agad ng Panginoon kay Moses at kay Aaron at kay Miriam, "Lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan." At silang tatlo ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kaniyang sinabi, "Dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kaniya ay makikipag-usap ako ng bibig sa bibig ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moses?"
At ang galit ng Panginoon ay nagningas sa kanila at siya'y umalis. Ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuti gaya ng niebe. At tiningnan ni Aaron si Miriam at narito siya'y nagkaketong. Ito ang trahedya sa buhay ni Miriam. Nang payagan niya ang inggit na lumago sa kanyang puso at maranasan niya ito laban sa kanyang kapatid. Nagalit ang Panginoon at naranasan niya ang kaparasahan mula sa Diyos. Si Miriam ay nagkasakit ng ketong. Tingnan natin ang mga talatang sumunod sa pangyayari. At sinabi ni Aaron kay Moises, "O Panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kanya. Isinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay na tunay ang kalahati ng kanyang laman paglabas sa tiyan ng kanyang ina." At humibig si Moses sa Panginoon na sinasabi, "Pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhik ko sa iyo." At sinabi ng Panginoon kay Moses, kung siya'y nilura ng kaniyang ama sa kaniyang mukha, hindi ba siya mahihiyang 7 araw? Kulungin siyang 7 araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. At si Miriam ay kinulong na 7 araw sa labas ng kampamento. At ang bayan ay hindi laglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. Natunghayan natin sa kasaysayan nang maranasan ni Miriam ang trahedya sa kanyang buhay at siya ay parusahan ng Panginoon. Nakilala nila ang kanilang naging kasalanan at ang mabuting bagay na nangyari sa kanya. Ang kanya ring mga kapatid ang siyang naging suporta niya upang siya ay mapatawad ng Panginoon. Bagamat naranasan niya ang pagkakaroon ng ketong, subalit ang pagpapatawad ng Diyos at ang pagpapagaling ng Diyos ay kanya ring naranasan. Mapapansin din natin na doon sa tala ay hindi naglakbay ang buong Israelita hanggat hindi nakabalik si Miriam sa kampamento. Sa loob ng 7 araw, sila ay nakatigil upang hintayin ang paggaling ni Miriam. Ganito ang nangyayari kapag tayo ay nagkakasala. Hindi lamang tayo ang naapektuhan, maging ang ating mga mahal sa buhay katulad ng naging karanasan ni Miriam. Minsan hindi lamang yung mga mahal sa buhay, pati ang mga taong nasa paligid natin ay maaari ding maapektuhan. Tayo ay may magagandang leksyon na makukuha sa karanasan ni Miriam. Ang kanyang katapatan sa kanyang tungkulin sa pagbabantay sa kanyang kapatid na lalaki na si Moses. Posible kaya na tayo rin ay maging matapat sa ating mga tungkulin? Gaano man ito nakakapagod, gaano man ito kaliit sa tingin ng iba, posible kaya na tayo rin ay maging matapat sa ating mga tungkulin? Kung tayo ay naiinggit at nagiging kritikal sa ibang tao, sino kaya ang mas naaapektuhan? Ang taong kinaiinggitan at kinaiinisan natin o tayo mismo? Base sa karanasan ni Miriam, nang siya ay nainggit sa kanyang kapatid, siya ay pinarusahan ng Diyos at nagkaroon ng ketong. At ang kanyang relasyon sa kanyang mga kapatid ay sinubok din. 1 linggo siyang kinulong sa labas ng kampamento at inaihiwalay sa ibang mga tao. At hindi nakapaglakbay ng 1 linggo ang mga Israelita. Tayo din ay maaaring magkaroon ng karamdaman kapag hinayaan natin ang mga negatibong isipan katulad ng inggit at pagiging kritikal sa kapwa. Hindi lamang ang ating katawan ang maapektuhan,
maging ang relasyon natin sa ating mga kapatid, ang relasyon natin sa ating kapwa, at ang relasyon natin higit sa lahat sa Diyos ay maaaring maapektuhan. At ang mga taong nasa paligid natin ay maaari ding mahirapan katulad ng mga Israelita. Paano nga ba tayo maging literal na tagapag-alaga ng ating kapatid sa pamilya at sa loob ng iglesia? Katulad ni Miriam, meron din tayong mga responsibilidad na bantayan, alagaan ang ating mga kapatid na mananampalataya. Dapat na makita sa atin ang ating pagmamahal, ang ating pag-aalaga at pagmamalasakit. At katulad ni Miriam, naranasan niya ang pagod, puyat, at ang magsakripisyo ng kanyang sariling mga kaligayahan at kapakanan. Bilang mga miyembro ng iglesia, maaaring tayo rin ay mag-extend ng mahabang pasensya sa ating mga kapatid at magsakripisyo ng ating mga pansariling kapakanan para sa kapakanan ng ating mga kapatid. Ano ang naging kasalanan ni Miriam? Pinayagan niya na lumago ang negatibong isipan at damdamin sa loob ng kanyang puso. Hinayaan niya na ang inggit ay maging matagumpay sa kanyang puso at siya ay naging biktima ng inggit laban sa kanyang kapatid. Maaaring nakakaranas din tayo ng ganitong negatibong isipan sa ating mga iglesia, sa ating mga tahanan at sa ating mga pagtatrabaho. Ano man ang ating mga gawain, nasaan man tayo, tayo rin ay mga biktima ng mga negatibong isipan. Maaaring sabihin natin, bakit siya lang palagi ang nagiging leader? Bakit siya ang laging nakikita? Bakit hindi ako ang na-elect bilang isang leader? Kaya ko rin namang gawin ang lahat ng mga bagay na ginagawa niya. Mga kapatid, bantayan natin ang ating mga sarili na sa tuwing darating ang ganitong mga bagay, ay maranasan natin na makilala natin na ito ay mali at ito ay kasalanan at tayo ay nagkakasala laban sa Diyos. At kung magkagayon, tayo ay lumapit sa Panginoon, idalangin natin, iluhod natin sa Panginoon upang tulungan niya tayo na ma-overcome ang ganitong mga negatibong isipan. At kung tayo man ay magkasala, humingi tayo ng tawad sa Diyos upang maranasan natin ang masayang paglilingkod at ang kapayapaan sa ating mga puso. Nang si Miriam ay magkaroon ng sakit na ketong, naroon ang kanyang mga kapatid at nagpakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. At naroon din ang kanilang naisin na mailigtas ang kanilang kapatid sa ganoong kalagayan. Sila ay dumalangin sa Diyos upang mailigtas si Miriam sa kanyang kasalanan. Tandaan natin na ang inggit at paninibugho ay hindi magandang pairalin sa puso ng tao, sapagkat ito ay palaging may akibat na kakilakilabot na mga resulta. Kung saan may pagkainggit, naroon ang pagtatalo, at kung saan may mga alitan, naroon ang mga pagkalito. At dahil dito, sumasagana ang kasamaan. Nais kong iwan sa inyo ang tatlong bagay. Tayo rin ay mga katiwala at may responsibilidad na alagaan ang ating mga kapatid sa iglesia. At katulad ni Miriam, tayo nawa ay maging tapat sa ating mga tungkulin at maglingkod ng masaya. Ikalawang bagay, pahalagahan natin ang mga kakayahan at talento ng ating kapwa. Huwag tayong maging kritikal at maghanap o pumuna ng mga negatibong nakikita natin. Matuto tayong mag-appreciate ng ating mga kapwa. Number 3,
Katulad ni Miriam, siya ay lingkod ng Diyos, isang propetisa. Subalit hindi rin siya perpekto at nakaranas siya ng trahedya ng pagkakasala. Ganon din tayo. Tayo din ay nagkakasala laban sa Diyos. Subalit katulad ni Miriam, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan at mararanasan natin katulad ng naging karanasan ni Miriam ang mapatawad ng Diyos at tayo ay mamuhay ng masaya at mapayapa.